Magandang araw Sir Bob at sa lahat ng mga listeners nyo. Mahilig namin pakinggan ang mga kwento nyo dito sa Ukay-Ukay Shop namin. Ako pala si Cassandra, nakatira sa Bamban, Tarlac. Isa po ako sa mga taong nakaranas na rin ng kakaibang kwento sa buhay. Naalala ko pa noong bata, may sari-sari store kami. Hindi naman siya ganun kalaki pero palaging puno ang stocks. Ang dami kasing bumibili sa akin dahil kami lang ang may tindahan nung panahon na yon. Siyempre, lapitin din kami ng mga nangungutang at mga taong naiinggit. 5 kaming magkakapatid at ako yung pangatlo. May kapitbahay kaming tawagin nating Aling Cecil. May katandaan na siya nun. Parang siya yung tipikal na chismosa ang datingan. Yun bang nakasuot ng duster? Tapos sa ataas palagi ang kilay at matulis ang nguso. Yung bahay nila, katapat ng tindahan namin. Kaya kapag ako ang nagbabantay, nakikita ko siya palagi na nakikipag-usap at nagbabalita ng kung ano-ano. Meron kaming bagong lipat na kapitbahay na mag-asawa. Tapos buntis yung babae. Nakatira sila sa isang bahay bago kina Aling Cecil. Maganda yung babae. Tapos yung lalaki naman, ang daming tattoo sa katawan. Mukha itong basagulero. Basta yung aura na hindi mo pwedeng biruin kasi tatamaan ka talaga. Bilang bagong lipat, kinilala yung mga nakapaligid. Isang beses, bumili yun sa amin tapos nakasabayan niya si Aling Cecil. Tinanong siya kung ilang taon na siya. Ang sabi niya, 17 daw. Tapos 21 years old yung asawa niya. Alam ko na agad yung hilat siya ng mukha ni Aling Cecil kapag nag-judge siya ng isang tao. Umalis na yung babae matapos niyang bumili. Hindi nga ako nagkamali. Narinig ko na pinag-uusapan na nila na ang bata pa raw ng babae tapos nag-asawa na. Pariwara daw ang buhay at malandi. Tapos nag-asawa pa raw ng mukha ring walang kwenta at may bisyo. Basta lahat ng mga panlalait na sabi na niya doon sa mag-asawa. Hindi natapos yon. Halos araw-araw naririnig ko na pinag-uusapan nila yung dalawa dahil nga madalas silang nasa tapat ng tindahan namin at nag-uusap. Pero ang napansin ko, madalas namang utangan ni Aling Cecil yung babae pero sinisiraan niya. Isang gabi, pasarado na kami ng tindahan. Sinugod ng lalaki yung bahay ni Aling Cecil kasi may naarating daw sa kanyang chismis tungkol sa asawa niya. Narinig namin yon dahil nagsisigawan sila. Sinasabi ni Aling Cecil na wala siyang alam na ganun. Halos araw-araw na yon na may parinigan sila. Yung babae, mabait siya kasi hindi siya umiimik o dahil bata pa rin siya at yung asawa niya yung halatang matapang. Si Aling Cecil naman, kahit na anong away nila, panay pa rin siya sa chismis. Minsan nga, hindi ko na alam kung saan niya nakukuha yung mga balita na pinapakalat niya. Narinig ko pa siyang sinabi na baka raw kinahasa lang ng lalaki yung babae at nung nabuntis, inasawa na lang. Tapos minsan sinasabi niya na nag-a-addict daw yung lalaki. Nakikita niya na bumibili ng bawal na gamot doon sa bahay nila Kuya Bong. Ako naman, nakikinig lang dahil bata-bata pa naman ako noon. Hindi ako pwedeng basta mangialam lang. Wala rin naman akong alam sa totoong nangyayari. Habang tumatagal, parang mas lalong lumalala yung bangayan nila. Umabot pa nga sila sa baranggayan para lang manahimik na si Aling Cecil. Pero matigas pa rin yung ulo ng matanda dahil paulit-ulit pa rin siyang nagkukwento. Umaga pa lang, nasa labas na sila ng mga kapwa niya chismosa. Nag-aabang sila na umalis yung lalaki, saka sila magbubulong-bulungan. Mukhang nagsawa na rin yung lalaki na awayin si Aling Cecil dahil hindi naman ito tumitigil. Hanggang isang araw, may kagimbal-gimbal na nangyari sa barangay namin. Natagpuan ang bangkay ni Aling Cecil sa loob ng bahay nila. Nakabalot ng kumot at ang daming saksak sa katawan. Nagkagulo nun sa amin dahil nga magkakatabi lang ng bahay pero walang nakapansin sa nangyari. Siyempre, ang isa sa naging suspect doon ay yung mag-asawang bagong lipat.
Galit na galit noon yung lalaki dahil bakit daw siya yung pagbibintangan. Wala naman siyang ginagawang masama. Kahit daw galit siya kay Aling Cecil, hindi niya yun papatayin. Nagkaroon ng investigasyon, pero ang pinakamalapit talagang sospek ay yung lalaki. Habang lumalakad yung kaso, nahuli yung totoong gumawa ng karumal-dumal kay Aling Cecil kasi may mga nakuha ng ebidensya. Ang pumatay kay Aling Cecil ay yung lalaki sa gitnang bahay, yung pumapagitan sa bahay nila ng bagong lipat. Meron kasi nung lalaki, mag-isa lang siya pero halos hindi lumalabas ng bahay. Siguro sa ilang taon niya sa lugar namin, mga 3 beses ko lang siyang nakitang lumabas ng bahay nila para bumili sa tindahan namin. May issue na raw pala sila noon dahil sa pagpapakalat ni Aling Cecil ng chismis. Nawalan daw ng trabaho yung lalaki tapos hinuwalayan pa ng girlfriend niya dahil sa mga balitang sinasabi ni Aling Cecil. Na-depress daw yung lalaki kaya ilang araw na hindi lumalabas ng bahay. Tapos nadidinig niya yung pag-aaway ng dalawa dahil sa mga chismis na kumakalat tungkol dun sa mag-asawa. Para daw may kung anong tumutuyo sa utak niya. Noong gabi kasi na yon, lumabas na yung lalaki sa bahay para sana maghanap ng pagbibilhan ng pagkain. Nakita niya si Aling Cecil. Matabil pa naman yung dila nung matanda kaya kung ano-ano ang sinasabi sa kanya na nag-a-addict na naman daw siya at kung ano-ano pa. Narindi na yung lalaki kaya nang pumasok ng bahay si Aling Cecil, doon na siya pinagsasaksak. Nagdilim daw talaga ang paningin niya at galit na galit. Sa kanya mismo nang galing ang kwento na yon na narinig ko lang din sa mga chismosa sa amin. Simula nun, parang natakot na rin yung mga chismosa na magkwento ng kung ano-ano dahil baka raw sapitin nila ang nangyari kay Aling Cecil. Nagsilbi na rin yung babala na walang magandang maidudulot ang mga chismis at maaaring makasira ito ng buhay ng ibang tao o tumangay mismo ng sarili mong buhay. Nakakaawa ang sinapit ni Aling Cecil. At the same time, nakakaawa rin yung mga taong nasira ang buhay dahil lang sa mga maling balita. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, sir. Sana ay mabasa ninyo at ma-feature sa inyong channel. Mapagpalang araw sa lahat. Tawagin na lang ako Micaela, 25 years old at nakatira sa maliit na bayan sa Bataan. Bago lang po akong listener nyo nang minsan mag-share sa akin yung pinsan ko ng isa sa mga kwento sa channel. Simula nun, naging libangan ko na ang pakikinig bago matulog. Itong pinsan ko rin yung nag-udyok sa akin na ipadala itong kwento ko. Nangyari ito nung mismong lockdown. May tinitirhan kaming isang compound. Nasa 7 bahay ang meron sa compound na to at yung bahay namin ang nasa gitna. Nangungupahan kami noong mga panahon na yon at ang naniningil sa amin ng upa ay yung bahay sa unahan. Malaking bahay yon na may tindahan. Dahil nagkaroon ng lockdown, walang trabaho noong mga panahon na yon kaya wala kaming maibayad sa upa. May batas din na bawal munang maningil. Kaya nga ang bills nun, wala munang singilan. Si Ate Tess, siya yung may-ari ng malaking bahay sa unahan. Hindi naman talaga siya yung may-ari ng paupahan, pero siya yung katiwala. Naniningil ng rent sa amin noon. Ang kaso, wala kaming maibayad, kaya inaway niya kami kasama yung 3 pa naming katabing bahay. May nagpakita pa sa kanya noon ng post na stop muna ang paniningil. Dahil lahat naman talaga ay apektado. Alam naman natin na wala talagang magtatangka na lumabas nung kahigpitan ng lockdown. Kaso, matigas at ganid si Ate Tess. Gusto niya kaming palayasin dahil nga wala kaming maibayad. Tumigil lang siya nung mismong may-ari na ang nagsabi na wag munang maningil ng upa. Fast forward, natapos na ang lockdown, taong 2022. Kung saan nagbabalik na sa normal ang lahat. May sumusunod pa rin naman sa social distancing at may mga naka-face mask.
nagsimula na ring magpakalat-kalat ang ilang mga tao sa kalye. Hindi ko alam, si Ate Tess pala, naiwan pa rin ang issue noong 2020. Doon siya nagpakalat na malaki pa raw ang utang ni Ate Malu. Yung isa naming kapitbahay na kasama naming hindi nakapagbayad ng upa noong lockdown. Nagpapakalat siya ng mga fake news noon na ang dami raw utang sa tindahan at ang kapal pa raw ng mukha ni Ate Malu na kesyo wala raw utang na loob sa kanya. Basta lahat ng taong nadaan sa harapan ng bahay nila, kinakausap niya. Kahit nga hindi niya kilala, kinakwento niya yung mga nangyari noong 2020. Hanggang sa naapektuhan na rin pati yung kabuhayan ni Ate Malu. Nagtatrabaho kasi siya sa isang karinderya sa tawid lang ng bahay ni na Ate Tess. Medyo malakas kasi talaga ang hatak ni Ate Tess pagdating sa mga chismis. Kapag may gusto siyang siraan na tao, ipinapakalat niya lahat ng klase ng fake news. Halos lahat na kami sa compound nakatikim ng paninira sa kanya. Pero mas malala lang talaga yung kay Ate Malu. Siguro naiinggit siya kasi magkasing edad sila, pero mas maganda pa rin si Ate Malu. Ilang buwan na ang nakalipas noon, panay pa rin ang pagiging tsismosa ni Ate Tess. Minsan, may mga bago siyang kwento na hindi namin alam kung paano niya nabuo. Narinig ko kasi siya at alam kong mali-mali yung magbalita. Yung mga friends naman niya, paniwalang paniwala. Hanggang sa isang araw, bigla na lang siyang nagkasakit. Hindi siya malala na pisikal, pero nadidinig namin siya kahit madaling araw na nagsisisigaw sa sakit. Nagpunta raw sila noon sa doktor, kaso walang findings. Walang makitang kahit ano. Hanggang sa may lumalabas na maliit na bukol sa katawan niya, tapos parang ang buhay yon na gumagalaw sa laman. Tuwing gagalaw yung bukol, sisigaw siya sa sakit. May nagpayo sa kanya na magpatingin sa albularyo. Hanggang sa nalaman niya na may bumabarang sa kanya. May insekto raw sa loob ng laman niya. Pero hindi yun kayang tanggalin ng albularyo dahil natatakot siya na baka malipat sa kanya. Masyado raw kasing malakas ang galit ng gumawa nun sa kanya. Simula nun, si Ate Tess na ang naging naman ng chismis. Kung ano-ano na lang ang narinig ko sa mga tao. Yung mga kumare naman niya sa chismisan, sila na ngayon ang nagpapakalat ng fake news tungkol sa kanya na kesyo may stage 4 cancer na raw siya. Minsan pa nga ay may nagpapakalat na may HIV siya. Bumalik sa kanya ng triple yung pamamahiya niya sa mga tao. At ang mas malala pa, may sakit siyang hindi maalis at hindi matukoy. Nang pumutok din ang balita na yon, umalis na si Ate Malu. Hindi namin sigurado kung siya ba yung gumawa nun. Pero may huli siyang sinabi kay Ate Tess. Sa pagkakatanda ko, ang sinabi niya ay, matagal ka pa namang mabubuhay kasi masamang damo ka. Pero matagal ka ding magdudusa. Hanggang ngayon naman ay buhay pa si Ate Tess. Pero iba na yung itsura niya. Hindi na siya naglalabas dahil sobrang nangayayat siya. May bukol-bukol pa rin sa katawan niya na nagpapalipat-lipat. Parang may insekto sa loob na umuubos ng laman at lakas niya. Siguro nga ay gumanti lang sa kanya si Ate Malu dahil hindi lang naman pagpapakalat ng fake news ang ginawa niya. Dahil noong lockdown din, kinuha niya yung ayuda para kay Ate Malu. Karma na lang din siguro. Pero kahit papaano, nakakaawa pa rin siya dahil ilang taon na niyang tinitiis to. Hanggang dito na lang po ang kwento, Sir Bob. Sana ay mapili ninyo itong kwento na ma-feature sa channel nyo. Hello po, Sir Bob. Ako si Erin, isang OFW sa Japan. Since kabataan, mahilig na po talaga ako sa mga kwentong katatakutan. Kaya sa tuwing nakikinig ako sa channel nyo, naaalala ko yung kabataan ko kung saan palagi kami nakikinig ng kwento sa aming lola. Paminsan pa ay nakikinig ng mga nakakatakot na kwento sa radyo. More power po pala sa inyong channel, Sir Bob.
May gusto po akong ibahaging story pero hindi siya tungkol sa mga multo o aswang. Isa siyang misteryo sa lugar namin noon. 15 anyos ako noong lumipat kami sa isang maliit na barangay sa Isabela. Dahil sa kakaunti lang ang mga bahay noong mga panahon na yon, halos magkakakilala na rin ang mga nakatira. Palagi akong sinasama ni nanay noon tuwing naglalako siya ng gulay. Si tatay naman, kasama siya sa bukid kapag nagpapalay. 3 kaming magkakapatid at ako ang panganay. 3 taon pa lang yung bunso namin noon at yung sumunod sa akin ay 10 taong gulang na. Tinuruan naman kami kung paano maging responsable sa pamilya kaya alam din namin mag-alaga ng bata. Dahil madalas akong kasakasama ni nanay, nakikilala ko rin yung mga tao, lalo na ang iba nangungutang sa amin, tapos ako ang inuutusan na maningil. Si Aling Tasing, kilala siya sa barangay namin dahil sa pagiging tsismosa niya. Talagang matabilang dila. Minsan na nga akong nasampulan ng pagiging tsismosa niya kasi sinabi niya noon sa nanay ko na bantayan ako at baka mabuntis ng maaga. Nakita niya raw kasi ako nakasama si Totoy, yung anak ng kapitbahay namin. Sa totoo lang, noong mga panahon na yon, kahit 15 anyos na ako ay isip bata pa rin. Hindi naman pumasok sa utak ko yung pagkakaroon ng boyfriend o pag-aasawa. Nung panahon kasi namin, kahit 15 anyos ka na, naglalaro pa rin ng tumbang preso sa labas. Si Totoy, naging kaibigan ko siya dahil sa tuwing pinapasigil ako ni nanay ng mga utang, nahihiya ako. Tapos ang bahay ni Aling Tasing may mga aso. May trauma ako sa mga aso kaya hindi ko talaga kayang mag-isa. Sa halos araw-araw ba naman, palagi nangungutang si Aling Tasing. Tapos siya pang galit kapag sinisingil. Minsan, pumunta ako sa bahay nila para singilin yung inutang niyang sayote. Kaso, hindi ako natuloy magsabi sa kanya dahil malayo pa lang ay naririnig ko na siyang nagsisisigaw. Nagagalit siya dahil sinisingil ata siya. Umuwi ako sa bahay nun kaya pinagalitan ako ni nanay dahil pambili dapat namin yun ng bigas. Ang sabi ko, samahan niya ako kasi nagagalit si Aling Tasing. Parang may kaaway siya. Kaya naman sinamahan ako ni nanay. Sakto, naabutan namin si Aling Tasing na nakikipagkwentuhan sa mga matatandang kapitbahay. 4 sila noon at halatang naiinis si Aling Tasing habang nagkukwento. Kasi tanda ko yung gesture ng mga kamay niya at kung paano yung ekspresyon ng muka. Dahil antoon si nanay, kinuwentuhan din siya ni Aling Tasing. Chinichismis sa pala niya yung kaninang inaaway niya. Sinisingil daw kasi siya ng lalaki kahit ilang beses niyang sinabing wala siyang pera. Paano daw? Kaya ganoong kaatat ang lalaki na singilin siya dahil manganganak daw yung kabit ng lalaki. May binanggit siyang pangalan ng babae na hindi ko na lang natandaan. Basta, ang bahay daw ng babae, doon lang sa likod ng bahay namin. Ang dami na niyang sinabi noon. Halos lahat ng sikreto ng lalaki, sinabi na niya. Pati nga yung mga anak ng lalaki, nadamay na sa mga chismis niya. Sinabi pa niya noon na yung panganay na anak daw ay isang babaeng bayaran kahit 16 years old pa lang yon. Basta, ganun ang sinabi niya. Lahat, inisa-isa na niya. Pati ang mga pangalan na hindi ko naman kilala. Sa totoo lang, hindi naman hilig ng pamilya namin na makinig sa mga ganyang balita. Kasi nga ang sabi sa akin ni nanay, hindi raw namin alam ang tunay na kwento. Dahil ang mga balitang kinakalat ng mga tsismosa, maaaring gawa-gawa lang. Maaaring galit sila sa isang tao. Umuwi na lang kami noon kasi hindi nagbayad si Aling Tasing. Ewan ko kung may iba pa siyang pinakalat na chismis tungkol sa pamilya namin. Dahil ang nakaabot lang sa akin ay yung pakikipag-boyfriend ko raw kuno kay Tutoy. Sa mga sumunod na araw, palagi kong naririnig si Aling Tasing. Kung saan-saang bahay siya umaabot para lang ikalat yung chismis tungkol sa lalaki at sa pamilya niya. Dahil nga naglalako kami ng gulay, nakilala ko yung lalaki at yung anak niya na sinasabing nagbebenta daw ng katawan. Mukha namang hindi totoo dahil maayos naman yung pamilya nung lalaki.
Akala ko noon kapag lumipas na ang ilang linggo, mag-iiba na yung topic ng chismis. Pero paulit-ulit lang yung sinasabi ni Aling Tasing. Mula sa pagtilaok ng manok hanggang sa marinig na ang kuliglig. Hanggang sa nakaabot na yon sa pamilya ng lalaki. Sinugod ng lalaki yung bahay ni Aling Tasing dahil nga raw sa mga maling balitang pinapakalat niya. Nasisira na yung mental health ng panganay niya at nadadamay pa ang ibang babae na sinasabing kabit niya. Nagkagulo nun dahil nag-amok ng awa yung lalaki at humarap yung asawa ni Aling Tasing. Akala ko nga magtatagaan sila, kaso hindi naman nangyari. Ilang buwan ang lumipas, puro chismis pa rin si Aling Tasing. Hindi siya nagsasawa. Hindi ko matandaan kung kailan eksakto nangyari yon. Pero November nang umugo ang balita na nawawala si Aling Tasing. Ang batikang chismosa ng aming barangay. Hindi nila alam kung nasaan. Ang huling balita lang ay umalis siya para magpunta sa kumare niya. Nang tanungin ng kumare, sinabi lang na hindi sila nagkita. Nang makalipas ang 2 araw, pinuntahan nila yung lalaki na nakaaway ni Aling Tasing. Pinagbibintangan na baka itinago ang asawa niya. Pero wala naman silang napatunayan. Ang bali-balita pa nun, baka raw sumama na sa lalaki papunta sa malayong lugar. Kumbaga, yung mga chismis na kinakalat niya noon sa mga tao, ibinabalik sa kanya. 2 linggo ang lumipas, nagkaroon ng kaguluhan sa school namin. Lahat kami noon pinauwi at hindi ko alam kung anong dahilan. Nalaman ko na lang kay Tutoy nung nagpunta siya sa bahay. May nakita raw na katawan ng babae na hinulog sa balon. Naaagdas na raw yon. Hinihinala na si Aling Tasing dahil yung duster na suot nito ay yun din yung suot bago mawala yung chismosa. Naging maingay yung barangay namin dahil doon. May mga nagpunta pa nga para lang ibalita at imbestigahan ang nangyari. May mga naging suspect sila kasama ni lalaki na huling nakasagutan ni Aling Tasing. Pero hindi siya nakulong dahil wala naman makuhang ebidensya na siya ang gumawa nun. Lumabas din kasi na ang dami palang mga nakaaway ni Aling Tasing dahil lang sa pagpapakalat niya ng maling balita. Sa katunayan, hanggang sa mga panahon na to, hindi pa rin nila alam kung sino nga ba ang gumawa nun sa matandang chismosa. Ang alam lang namin, nagsilbi yung babala at aral sa lahat na kahit kailan, walang magandang naidudulot ang pangingialam sa buhay ng ibang tao. Maaari lang itong magdulot ng kapahamakan sa iba at sa sarili mo. Magandang araw po. Ako si Karina, hindi ko tunay na pangalan. Isa po ako sa mga avid listeners niyo, Sir Bob. Nakatira ako sa Cavite. Sa dami ng mga kwentong napakinggan ko sa channel niyo, sinasabi ko pong nakakatakot talaga at ang iba doon hindi ako pinapatulog agad ng gabi. Pero syempre, favorite ko pa rin makinig bago matulog. Mag-isa lang po ako sa bahay ngayon. May iba rin kasi akong mga kababalaghan na kwento patungkol sa mga multo at maligno. Pero ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa kulam. Naganap lang ito last year. Sa totoo lang, hindi po talaga ako naniniwala sa kulam noong una. Pero marami akong narinig na kwento tungkol dyan. Naniwala lang ako nung ako na mismo yung makasaksi. Nagtatrabaho ako sa isang corporate. Office staff ako at sa department namin, nasa 7 kami. 5 taon na ako nagtatrabaho doon kaya ang dami ko na rin nakilala ng mga empleyado namin. May mga bago, may mga umaalis at yung iba naman bumabalik. Sa office syempre, hindi maiwasan yung mga chismisan. Hindi kumpleto ang isang trabaho kung wala kang kasama na lahat na ng kwento nasasagap. Si Belinda, 3 years na siya sa work namin. Siya ang pinakamalupit na chismosa sa office. Hindi naman ako masyadong mahilig sa chismis lalo na kung wala din akong pakialam sa buhay ng ibang tao. Sa totoo lang,
Hindi ko naman talaga hilig ang mga ilam sa buhay nila. Kasi ang sabi ko nga sa kanila, may kanya-kanya kaming desisyon sa buhay at mga pinagdadaanan. Pero itong si Belinda, hindi uso sa kanya ang pananahimik. Minsan nga lang magpupunta lang yan sa CR, babalik yan na may bago ng chismis. Alam na niya ang ginawa ng isang tao sa kabilang department at kahit nasa ibang floor pa. Basta, ganun siya kalupit. Hindi pa umaamoy ang balita, nasingkot na niyang lahat. Minsan, alam na niya kung sino yung kabit ni ganito o kung sino doon ang bagong pinopormahan o kung sino ang naka one night stand ng isa pa. Parang bukas sa libro ang buhay ng ibang tao kapag kaharap siya. Nung una, pinagsasabihan ko siya. Pero habang tumatagal kaming magkasama, nakasanayan ko na. Ako raw ang ayaw niyang kachismisan dahil halatang wala akong pakialam sa buhay ng iba. Lahat ng yon ay nagbago nang dumating yung isa naming OJT. Siguro nasa 22 years old pa lang noon si Shirley. Kung titingnan, napaka-misteryoso niya talaga. Tahimik, masunurin naman kapag may pinapagawa, pero hindi kanya kakausapin kapag walang kinalaman sa trabaho. Palagi siyang pinupuna ni Belinda na magsalita naman siya dahil baka mapanis ang laway. Pero walang kibo si Shirley. Pumapasok lang siya sa OJT para siguro matapos na. Well, okay naman yun sa akin since hindi rin ako masalitang tao. Habang tumatagal si Shirley sa amin, kahit papaano, nakakapagkwento na siya. Napapansin ko rin noon na napapalapit na siya kay Belinda. Dahil nga madaldal yung babaeng yon, madaling kaibiganin. Hanggang isang araw, hindi nakapasok si Shirley dahil may kailangan daw ayusin ng mga requirements niya. Graduating student kasi. Doon na inilabas ni Belinda ang mga kwento na narinig niya tungkol kay Shirley. Sinabi niya pa noon na may ka-live-in nga raw si Shirley, kaso ay matanda na. Sugar daddy pa nga ang tinawag niya noon. Tapos, pineparahan lang daw yun ni Shirley kasi mahirap lang yung pamilya nila sa probinsya. 11 daw silang magkakapatid at siya lang yung nakapag-aral. Para raw matulungan ng pamilya niya, parang binenta rin niya yung sarili para makasurvive. Pinagsabihan ko noon si Belinda na huwag na niyang ipagkalat pa sa iba kung ano yung mga sinabi sa kanya nung bata dahil kawawa naman. Pinagkatiwalaan siya tapos ipagkakalat niya lang. Kaso, parang kaapusin siya ng hininga kapag hindi niya idinaldal sa iba ang alam niya. Nagtuloy-tuloy na yon. Kapag wala si Shirley, ang dami niyang kwento tungkol sa bata. Tapos minsan, umaabot pa sa kabilang department yung usapan. Kasi nag-CR ako noon. Narinig ko si Belinda na kinakwento yung tungkol sa mga nalalaman niya. Pinagsabihan ko ulit siya kasi baka mamaya ay makarating yon kay Shirley. Magkaroon pa ng awayan. Hanggang sa hindi ko na natiis ang kaplastikan ni Belinda. Kaya sinabihan ko si Shirley na huwag na siyang magkwento kay Belinda. Lahat kasi ng sikreto niya, naarating na kung kani-kanino. Kinumpronta ng OJT si Belinda pero hindi siya umamin. Last day na ni Shirley sa office. Nagpakain siya. May special food pa nga siyang binigay kay Belinda. Bukod kasi sa pagiging tsismosa, madamot din si Belinda kaya solo niyang inubos yung pagkain. Pagkalipas ng ilang araw, may tumutubong butlig-butlig noon sa bibig si Belinda. Para siyang nagnanaknak. Ang akala namin nung una, singaw lang. Kaya nilagyan niya ng tawas. Kaso, habang tumatagal, mas lalong lumalala. Nag-absent siya noon at nagpa-doktor. Pero pagpasok niya, binigyan lang daw siya ng reseta. Kaya may dala siyang pinapahid palagi. Naka-face mask na rin siya. Yun lang yata yung pagkakataon na nanahimik siya at hindi puro chismis ang inatupag. Habang tumatagal, siya na ang naging laman ng mga chismis. Yung chismosa na-chismis na nga. Ilang araw siya nung hindi nakapasok dahil nga nagnanaknak yung bibig niya. Nagpatawas sila. Tapos lumabas na may kumulam sa kanya. Hindi ko alam kung humingi siya ng sorry sa mga taong siniraan niya at chinismis. Pero nakapasok siya ng work after 3 weeks ng leave.
Simula nun, hindi na siya nagkukwento ng kung ano-ano. Hindi niya inamin sa amin, pero feeling ko si Shirley ang gumawa sa kanya nun. Nabanggit kasi niya noon na parang may kakayahan sila pagdating sa pangungulam. Naging lesson na rin yon kay Belinda, lalo na hilig niyang manira ng mga tao dahil sa pagiging tsismosa niya. Nung siya ang napagchismisan, biglang bumait. Kaya alam kong walang mabuting maidudulot ang mga chismis na yan. Mapatrabaho, eskwela, kahit mga pagtitipon. Masaya lang siyang papainggan kapag pinag-uusapan ng ibang tao, pero kapag bumaliktad na ang sitwasyon, dun sila nananahimik. Ito lang po ang kwento ko, Sir Bob. Sana ay nagustuhan ninyo at kapulutan ng aral, lalo sa mga chismosa dyan.